Daylan, The Healer. 241 hanggang 47. Kalokohan. Napamulat ang mata ng matanda nang marinig niya ang mga salita at sinabing, nagdala ako ng mga tao para sirain ang kulto ng batang iyon sa simula. Hindi ko lang inaasahan na muling lilito ito. Noong panahong iyon, pinangunahan ni Humphrey ang mga tao na bumuo ng Flying Leopard. Kung gayon bakit hindi direktang nagpadala ang nasa itaas upang sirain ang Flying Leopard? Hindi napigilan ni Daylan na magtanong ng may pagtataka pagkatapos marinig ito. Hindi naman ganoon kadali. Bagamat may mga plano noon, ngunit dahil sa hindi inaasahang panganib, na-hold ang mga draft. Tutal, hindi lang isang tigre at leopard hall ang nasa bansa ngayon. Napailing ang matanda nang marinig ang mga salita. May kumikinang sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko. Tumango si Daylan nang marinig niya ang mga salita, at sinabing dahan-dahan, Lolo Moon, huwag kang mag-alala. Humphrey, bagaman hindi ko pa siya kalaban, maaaring hindi ako matalo ng iba sa Flying Leopard. At sila ay naghahanap para sa kanya dati, killer ako at gusto akong patayin, pero ngayon ko lang sila paglaruan at tingnan kung sino ang mambubuli. Tama. Dapat kasing lakas mo ang mga kabataan. Dahil ayaw mong pumunta sa kabisera ngayon, pagsilbihan muna natin ang bansa at ang mga tao sa Jarling na ito. Kung higit sa 70% sigurado ka, tandaan mong kontakin mo ako, matandang lalaki, kahit matanda na ako, gusto ko ring gumawa ng isa pang malaking boto bago ako mamatay, maharlika at maharlika. Bigla at mariing sabi ng matanda. Dapat mong malaman na siya ay isang matandang general na nakipaglaban sa mga labanan ng tao mula sa mga bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo, at isang granazone ng mga bala. Anong uri ng katalinuhan at kabaitan ang dahan-daang itinaas ng maglaon, at ngayon, ang kanyang pinakatotoong ugali. Bagamat matanda na ang kanyang matanda, nais din niyang gumawa ng isa pang malaking boto bago siya mamatay, at siya ay maharlika. Nang marinig ko ito, naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na nakakasakal na aura, at hindi maiwasan ni Daylan na magmukhang nagulat, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang ituwid ang kanyang katawan at sinabing, inutusan ako. Sa katunayan, nang ang kabilang partido ay nakahanap ng isang mamamatay tao na pumatay sa kanya, hindi niya nakalimutan ang kanyang matigas ang ulo na personalidad. Dahil lang sa selos na ang kabilang partido ay nagkaroon ng higit sa isang likas na antas ng powerhouse. Siyempre, ang pinaka-nakakatakot at kinatatakutan ito pa rin ang baliw na si Humphrey. Isang lalaking kahit na ang marangal na matanda ay hindi kayang harapin ng sarili niyang mga mata, natural hindi ito simpleng papel. Kaya naman itinago niya ang bagay na ito sa kanyang puso at hindi niya ito masyadong ibinunyag. At ngayon, narinig niya ang ganitong uri ng mga salita mula sa bibig ng matanda, nakakuha ng ganoong pangako, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin kung more than 70% sure siya, tinatayang makahiram siya sa matanda. Sa oras na iyon, malamang na masisira ang tigre at leopard hall at pusa at aso. Kailangan ng bansa ang katatagan, kailangan ng bansa ang kapayapaan at ang mga tao ay ligtas, upang ito ay mapilipit na lubad at gawing bakal. At kung ligtas ang mga pribadong daga, iyon lang, ngunit hindi sila ligtas, at gumagawa lang sila ng ilang bagay na nakakagambala. Tahimik na umiling ang matanda. Bagamat ang Southfall ngayon ay isang malaking bansa at namumuna sa mundo, malinaw na ang mga malalaking bansa ay mayroon ding kanilang mga problema, lahat ng uri ng mga sirang bagay, at marami pa ring mga daga sa dilim, ngunit mayroon pa rin silang lakas. So medyo nakakagulo talaga ang ganitong bagay, kung gusto kong maglinis, I find that I am involved too much. Ngunit ang paglahok ay kasangkot, at ang mga kamay at paa ay nakagapos. Sa anumang kaso, ang tiger at leopard hall na ito ay talagang isang malignant na tumor sa Southfall, kaya kung ito ay maalis, kahit na kailanganin itong makipagsapalaran at magdusa sa kahihiyan, kinikilala din ito ni Luther. Kung tutuusin, kung makakapagbigay siya ng ilang kontribusyon sa bansa bago siya mamatay, siya ay nakasalalay. Mas maraming patay na walang pinagsisisihan.
Sa ikalawang araw, kasama si Dylan, muling naglakad ang matanda, tiningnan ang tanawin ng Banuan City, isang landscape na kultural na lungsod, at sa wakas ay umalis na may kasiyahan, at bumalik sa kabisera na sinamahan nina Luigi at Dr. Luther. Kung tungkol kay Dylan, syempre, bumalik siya sa kanyang orihinal na mapayapang buhay. Nakakainip na inaamag. Mayroong hindi bababa sa 20 araw bago ang Lingnan Mountain Martial Arts Conference na sinabi ng master. Hindi, mukhang kailangan kong maghanap ng gagawin para sa aking sarili, kung hindi, ito ay magiging masyadong boring. Si Dylan ay nakahiga sa hotel sa iba't ibang paraan. Sa kama, seryoso niyang bulong sa sarili. Siya ay isang hindi mapakali na karakter, at ngayon ay nagbitiw na siya sa Central Hospital. Kung may gagawin ka kadalasan, ayos lang, pero kung wala kang gagawin, nakakatamad talaga. Hoy, ang tindahan ng panggamot na pagkain ni Aaron at ng kanyang pamilya. Nagkataon na ang aking kasalukuyang antas ng pagtatanim ay masyadong mababa, walang paraan upang atakihin si Flying Leopard. Dylan Ember bulong sa sarili, at biglang nagningning ang mga mata. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at tinawagan si Leroy. Hello, Aaron. Ako ito, Dylan Ember, libre ba kayo ni Jenny ngayong gabi? Kung gusto nating kumain ng magkasama, mayroon akong pag-uusapan sa iyo. Pag-usapan. Ngayong gabi. Tulad ng iniisip namin ni Leroy, kailan ka namin dapat imbitahin sa hapunan sa mga araw na ito, salamat, ngunit natatakot ako na abala ka at walang oras. Okay, pagkatapos ay pumunta sa isang malaking hotel sa Haijiang District para kumain. Ang boses ni Leroy ay nanggaling sa mikropono, mukhang nasa sabik. Anong malaking hotel ang pupuntahan, hindi pa ba nagbubukas ang iyong herbal food shop? Sa bahay mo lang. Gayunpaman, sinabi ito ni Dylan Ember. Sa bahay lang namin. Halatang natigilan si Leroy nang marinig niya ang mga salita, at agad na nag-alinlangan. Bagamat syempre payag siyang mag-imbite ng hapunan sa sarili niyang herbal food shop, ang tanong, kulang ba ang level at sinseridad sa naturang maliit na tindahan? Pagkatapos ng lahat, gagamitin nila ang pagkain na ito para pasalamatan si Dylan, salamat sa pagtulong sa tindahan ng mga herbal na pagkain ng kanyang pamilya na makaahon sa gulo. Kaya kung iimbitahan mo ito ng basta-basta, hindi ba masyadong insincere na magkaroon ng casual na pagkain sa kanilang pharmacy shop? Oo nga, ano bang pinagkakaabalahan mo? Kumain ka na lang sa herbal food shop mo. Nagkataon na may dala akong 2 tao dito, at may pag-uusapan ako sa iyo. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Dylan Ember at sinabi. May pag-uusapan tayo, ano yon? Noon lang napansin ni Leroy ang susi sa mga salita ni Dylan Ember, at hindi niya maiwasang mabigla. Mahalagang malaman na ang katayuan at enerhiya ni Dylan sa kanyang isip ngayon ay ibang-iba sa mga nakaraang panahon ng high school. Kung tutusin, kahit na ang anak ng pinuno ng organisasyon ng kagawaran ng Tangtang City ay inihagis sa kulungan ng kabilang partido, at siya ay nasangkot din sa maraming yaman, ngunit walang kahihinatnan. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na natatakot ako na kahit na ang mga bata at matatandang tao sa yaman na dumanas ng hindi maiiwasang mga sakuna, at si Yuan Yang, ang marangal na anak ng ministro ng organisasyon ng Banuan City, silang lahat ay magkakasama ay hindi kasing kapangyarihan ni Dylan, kung hindi sila makukulong. Kaya sa pag-iisip pa lang ng ganito, hindi niya maiwasang mamanhid ang anit, gulat, at the same time curious. Kung tutusin, sa status, at energy ngayon ni Dylan Ember, may kailangan pa bang pag-usapan sa kanya? Kakaiba. Secret na lang, gabi na tayo mag-usap. Sige Aaron, ibaba ko muna ang tawag, see you in the evening. Ngumiti si Dylan Ember at nagbenta ng pass, at pagkatapos ay ibinaba ang tawag. At pagkababa ng telepono, ngumiti siya at nag-dial sa 2 pang tao ayon sa pagkakasunod. Pagkatapos makipag-chat ng ilang salita na may ngiti, nagpasya siyang maghapunan sa gabi. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang medicinal kitchen.
Hindi man siya pwedeng maging idol, tinatimad siya, at siguradong tamad siyang gawin kapag mag-isa, kaya casual niyang kinaladkad ang dalawang tao. Kung magagawa ito, tiyak na magiging mas makinis. Pagsapit ng gabi, dahan-dahang pinaandar ni Daylan ang kanyang Mercedes-Benz GL400 patungo sa Haijang District. Dahil nandyan ang tindahan ng herbal food ni Leroy at Jenny. Sa distrito ng Haijang, malapit sa labas ng lungsod, mayroong isang magandang lawa na tinatawag na Jingho. Ito ay isa sa mga iconic na magagandang lugar sa Banuan City. Ang Green Bamboo Herbal Food Shop ay matatagpuan sa lugar na iyon. Bago iyon, dahil ito ay isang ancestral craftsmanship, ang mga bagay ay dating nasa kusina ng imperial, kasama ang iba't ibang angkop na mga gimmick at pamamaraan sa marketing. Ito ay sikat na sikat sa industriya ng catering na ito, at ang negosyo ay napakainit araw-araw, halos lahat ng sila ay puno. Dahil lamang sa paninibugho ni Yuan Yang na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng ilang panahon, ang medicinal food factory ay madalas na nahahanap sa problema, at iniimbestigahan at hinarap, kaya't maraming mga tao na nag-aakalang ito ay mahirap ay hindi nag-abala na pumunta at kumain. Muli. Kaya lang, tapos na ang gulo ngayon, at talagang maayos na ang takbo ng tindahan ng mga herbal na pagkain ni Leroy at Jenny, at mayroon itong epekto ng herbal na pagkain, at ngayon ay umuusbong ang negosyo. Dapat kong sabihin, sumasalamin din ito sa isang matandang kasabihan, na ang halimuyak ng alak ay hindi natatakot sa malalalim na eskinita. Kung tutuusin, ilang araw na lang, at malapit nang magsara ang Starling Herbal Food Shop, at ngayon ay unti-unting dumarating ang kaarawan, at ito ay umuunlad araw-araw. Ang daming tao. Bandang alas 7 o alas 8 ng gabi, nagmaneho si Daylan patungo sa Green Bamboo Medicinal Restaurant. Tinitingnan ang dalawang palapag na anti-gang gusali sa harapan, ang tanawin ng mga tao sa ilalim ng gusali, at ang tanawin kung saan naghihintay ang maraming bisita. Sa labas ng pinto kasama ang kanilang mga resibo. Hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Una, ang lugar na ito ay talagang mahusay na napili, maaari itong tawaging isang treasure land ng Raisin Shui, at ang ancestral craftsmanship ni Leroy at ng kanyang pamilya ay talagang makapangyarihan at epektibo. Kuya Daylan, nandito ka na. Hi Kuya Daylan. Pagkaparada pa lang ni Daylan ng sasakyan, bumaba siya ng kotse, at biglang may dalawang medyo nasasabik at gumagalang na boses. Pagtingin sa gilid, nakita ko si Young Master Raisin Holmes at Rohan Garrison, ang anak ni Renan Garrison, na naglalakad sa gilid. Dahil sa kahalagahan ng kanilang pamilya kay Daylan, natural na hindi nila bibitawan ang numero ng plaka at sasakyan. Pero excited talaga sila ngayong araw. Hindi ko inaasahan na tatawagan sila ni Daylan ng ganoong klase ng tawag sa hapon. Napakagandang bagay, ang makapagnegosyo kasama si Daylan ng magkasama, kahit na hindi ka kumita, ito ay isang magandang bagay, tulad ng isang bitag sa langit. Masasabik kaya sila? Tama, ang dalawang tawag sa telepono ni Daylan noong hapon ay para kay Mr. Raisin Holmes at Mr. Rohan Garrison. Ang isa sa dalawang taong ito ay anak ng mayor ng lungsod na ito, at ang isa ay panganay na anak ng pinakamayamang grupo sa lungsod na ito. Kaya kung gusto niyang magnegosyo, dapat hinahanap niya sila. Let's go! Hinihintay tayo ng kaibigan ko doon. Sumunod si Daylan Ember at napansin sina Leroy at Jenny na naghihintay sa labas ng gate ng herbal food shop, at agad na ikinaway ang kanyang kamay at humakbang sa footpath. Ngunit sa sandaling ito, bigla siyang sumimangot na parang espada, at nakakita ng maingay na eksena sa hindi kalayuan sa pasukan ng Starling Medicinal Kitchen. Parang may nanggugulo. 242. Isa itong lalaki na kinulayan ng makulay ang buhok at kamukhang kamukha ng isang gangster sa kalye. Nakasuot siya ng masikip na pantalon, at may ilang tato na makikita sa kaliwat kanang braso niya. Ang mainit na katawan sa damit na may puntes, ang maliit na kapatid na babae na marahas na manamit. Isa pa, mukhang dapat maraming nakababatang kapatid sa tabi niya. Ang taong ito ay walang iba kundi ang sikat na si Kay sa Banuan City Road, Kay Yang.
Bagaman ang taong ito ay walang ginagawa buong araw, hindi walang kontrobersya, at walang kakayahan, ngunit hindi niya mapigilan na ang taong ito ay may napakagandang background, ibig sabihin, ang kanyang pinsan ay ang pinuno ng Black Clothes Gang, na ay kasalukuyang nasa kalsada sa Banuan City Clover. Dapat mong malaman na mula noong huling beses na binaril ni Daylan ang galit at pinatay ang mga miyembro ng Tiger at Leopard Hall na nagtatago sa mga suburb ng Banuan, ang enerhiya ng organisasyon sa Banuan City ay lubhang hamina. Instant turbulence. Dahil dito, sinamantala ni Clover at ng Black Cloth Gang, na ang talino at kasanayan sa pagmamasid, ay sinamantala ang gininto ang pagkakataong ito para lumaban para sa tuktok. Hindi lamang niya nabawi ang posisyon ng numero 1 pinuno sa kalsada sa Banuan City, pinalayas pa niya ang mga labi ng Flying Leopard sa Banuan. Maaari itong ilarawan bilang isang sandali ng pagmamataas. At dahil dito, sina Kayang at Brother Kai, ay natural na nakakuha ng maraming liwanag, nagiging mas mapangahas at mayabang kaysa dati, at ang kanilang mga butas ng ilong ay malapit ng humarap sa langit. Ngunit gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang kanyang pinsan ay si Clover, isang hindi mapag-aalinlanganang pinuno sa Banuan City Road. Kaya ngayon, kahit saan man pumunta si Kayang, sino ang hindi maglalakas loob na ibenta siya ng kaunting mukha? Pero hindi ko akalain na makakain ako ng saradong pinto ngayon at hindi papansinin ng munting sirang restaurant na ito. Ay talagang kabalbalan. Sabi ko, mababa ba ang tingin mo sa akin, Kayang? You guys have a top VIP room. I ate it last time, so bakit hindi bukas ngayon? Damn it. Look down on me. Think ay si Kai ay hindi kwalipikadong kumain sa VIP room na iyon. Si kapatid na Kayang, na kinulayan ng makulay na buhok, ay napagalitan ng may sigarilyo sa kanyang bibig. Kuya Kai, hindi ako, makinig ka sa paliwanag ko. Ang foreman ay isang babaeng mukhang nasa 30 anyos. Mukha siyang naguguluhan. Hindi naman, sa harap ng kanyang mga mata, alam ng grupo ni Kayang na hindi ito magandang bagay, at kailangan nilang pumunta sa tuktok na VIP room ng kanilang Green Bamboo Medicinal Restaurant para sa hapunan sa sandaling dumating sila, hindi pa banggitin na sila. Hindi nagpabok ng maaga, sabihin lang ang sitwasyon ay ang VIP room ay ipinamigay ng kanilang malaking boss sa tanghali ng maaga. Dahil dito, syempre hindi niya ito may lalagay sa tamang paraan. Explain. Explain shit. You think I'm blind? Hindi mo ba nakikita na walang tao ang VIP room sa second floor? Bilasan mo nga ako, nagugutom na ako at gusto kong kumain. Kung hindi, ang ganda mo. Ang buhok na iyon ay tininaang makulay na butas ng ilong ni Kayang ay nakatutok sa langit, at siya ay parang langit ang pinakamalaki at ang aking pangalawang anak. Hindi, Kuya Kai, makinig ka sa paliwanag ko. Ang aming VIP room sa ikalawang palapag ay inireserba ng aming amo sa tanghali ngayon. Sabi mo nagtatrabaho kami sa iba. Maingat at nagpaliwanag sa iba't ibang paraan ang babaeng pinuno. Utut. Gayunpaman, nang marinig ni kapatid na Kayang ang mga salita, siya ay napagalitan at hindi makapaniwalang sinabi, iniisip mo ba na ako ay may kapansanan? Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon na hindi ako nakapagpareserba ng maaga o huli, kaya kailangan kong gumawa ng isang reserbasyon sa oras para pumunta si Kai para sa hapunan, sasabihin sa iyo, paano ang iyong boss? Sabi niya, gusto niya talagang isama ang mga tao sa loob. Anong problema? Sa sandaling ito, isang naiinip na boses ang nagmula sa malayo. Nakita ko sina Leroy at Jenny na nakasuot ng formal na damit. President Zhang, President Soywer sila, ako. Sa sandaling makita niya ang kanyang big boss, ang babaeng foreman ay tila nakakita agad ng isang uri ng tagapagligtas. Mabilis niyang sinabi ang lahat na parang sitaw, at saka mabilis na tumabi. Kayang. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Leroy dahil tila narinig niya ang prestige ng kabilang partido. Ang pinsan ni Clover, ang pinuno ng kalsada ng lungsod, kung wala na, ang tatlong salitang, Black Clothes Gang, ay sapat na upang magkaroon ng mabigat na timbang. Damn, hindi ko inaasahan na may mangyayaring ganito. Ako na.
Pwede mo akong tawaging Kuya Kai. Pagkatapos ay itinuro ng mga butas ng ilong ni Kayang ang langit, at pagkatapos ay ang isang pares ng mayabang na mga mata ay dumungaw kay Leroy Zhang, at sinabing dahan-dahan, ikaw ang may-ari nitong Green Bamboo Medicinal Food Store. Mukhang hindi ito masyadong maganda. Gaya nga ng kasabihan, ang hari ng impyerno ay mahusay sa pangangatwiran, ngunit ang maliliit na opisyal ay mahirap pakitunguhan. Itong si Kayang ay halatang walang hiyang tao. Malinaw na wala siyang kakayahang maging isang malaking umutot. Buong araw siyang walang ginagawa at nagtitipon ng isang grupo ng mga nakababatang kapatid na lalaki upang sumigaw at sumigaw, ngunit siya ay mapalad na magkaroon ng isang nangungunang kuya sa kalsada. Kung tutuusin, ito ay ang Black Clothes Gang. Ngayon ang tanging higanti sa Banuan Road, walang ibang gang ang makakalaban dito. Naturally, sa Banuan City na ito, maliban sa napakaliit na bilang ng mga tao, karamihan sa mga tao ay hindi dapat maglakas loob na magbigay ng mukha sa isa't isa. Mabangis at nakakatakot. Sang ang apelyido ko. Pasensya na Kuya Kai, nagpareserba ako ng VIP room sa Green Bamboo Medicinal Restaurant namin ngayon para sa paglilibang ng mga kaibigan. Kung hindi, mag-aayos ako ng isa pang pinakamagandang pribadong silid para sa iyo ngayon. Na si Leroy ay pipindutin ang kanyang ilong upang aminin ang kanyang malas. Hehe, private reservations to entertain friends. It seems that Boss Zhang, you think that my brother Kayang is not good enough. Do you still expect me to believe this kind of reason para magsinungaling sa isang tanga? May kumikislap na galit sa mga mata ni Kayang. Pero may biro. Halatang hindi siya naniniwala sa ghost trick na sinasabi ng kabilang partido. Anong pribadong reserbasyon ang para sa paglilibang ng mga kaibigan? Sa tingin mo ba ito lala si Kayang? Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni kapatid na Kayang na madama ang galit na minamaliit sa kanyang puso. Kaagad, isang madilim na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha, at sumugod siya sa bar upang kumuha ng isang bote ng alak at binasag ito sa lupa gamit ang isang pop, at itinaas ang kanyang ulo. Sumigaw ng 5 at umiinom ng 6, sumisigaw ng malakas, "Damn, hindi ka ba kumakain at umiinom para sa isang toast?" Maniwala ka man o hindi, tatawagin ko ang 12 ng mga tao para tadteren ka hanggang sa ilang minuto. Boom! Anong problema, anong ginagawa ng lalaking iyon? Mukhang may nanggugulo. Kalimutan mo na to, wag mo pa kainin, tara na. Ang mga panauhin na kumakain sa tindahan ng mga herbal na pagkain ay agad na nagulat sa inaasal ng kabilang partido, at lahat sila ay nagpanik at nag-usap ng marami. Okay lang, misunderstanding lang lahat. Maya-maya lang haharapin natin lahat, please rest assured to it, okay lang. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Jenny na tumayo para aliwin siya, at pagkatapos ay galit na sinabi kay Kayang, "Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Haha! Aalisin ko ang tao dito." Ang kapatid na iyon na si Kayang ay malamig na bumaantong hininga nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ay biglang pinagalitan, at tinawag ang lahat ng maayos na pananamit na sosyal na kabataan sa hindi kalayuan. Pambobolang tanong ng isa sa kanila, F***sake. Kuya Kai, hipag, anong nangyari? F***sake, mababa ang tingin ng lalaking ito sa amin at sa kapatid kong si Kai, gumawa talaga siya ng mentally retarded excuse para hindi kami pumunta sa VIP room para kumain. Anong ginagawa mo? Paalisin mo ang mga tao para kay Lousy, damn, nanalo si Lousy. Huwag kumain, ayaw pa nilang kainin. Mayabang at galit na sabi ni Kuya Kai. Damn it! How dare you look down on Brother Kai, you are courting death. You're going to K***Lemmy, at kakain ka ng umutot. Bangon ka, bumangon ka. Naalimpungatan siya nang marinig nila ang mga salita, at isa-isa silang napasigaw at pinagalitan, hindi alintana si Sanky 21 ay kinuha ang bote ng alak sa hotel at nagsimulang humabol ng mga tao. Kuya Kai, wala si Kuya Kai, may sasabihin ka. Masyado ka bang lalayo? Biglang nagbago ang mukha ni Leroy nang makita ang eksenang ito.
Malinaw, ang mga aksyon ng kabilang partido ngayong gabi ay maaaring ituring na isang malubhang suntok sa kanilang tindahan ng mga herbal na pagkain. Kung ang mga apektadong bisita ngayong gabi ay hindi handang pumunta sa kanilang herbal food shop para sa hapunan sa hinaharap, at ito ay ipapasa mula 10 hanggang 10. Iyon ay hindi maisip. Sobra. Hehe, may kasunod pa. Nang marinig ni kapatid na Kayang ang mga salita, lumitaw sa kanyang mukha ang pagmamataas at pagmamataas. Pagkatapos ay nakita kong binuhat niya ang upuan at hinampes ito kay Jenny. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang lahat ng naroroon, lalo na ang mga staff. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Leroy, at labis siyang nagalit. Anong ginagawa mo? Nang hindi niya napigil ang sumigaw, tumatakbo ang buong tao palabas, sinusubukang tulungan ang kanyang asawa na huminto sa upuan, biglang lumitaw ang isang itim na anino, mahigpit na hawak ang upuan sa kanyang kamay. Malinaw na ang taong ito ay walang iba kundi si Daylan Ember. Aaron, Wendy Sawyer, anong nangyayari? Nakita kong nagtanong si Daylan na blanko ang ekspresyon. Daylan, nandito ang mga taong ito para manggulo. Obviously, nakabook na kami ni Aaron ng VIP private room sa herbal food shop namin ngayon. Kung hindi sila maniwala o hindi, kailangan nilang talunin ang mga tao. Ngunit matapos makita ang pagdating ni Daylan, agad siyang sumigaw ng galit na parang may malaking tiwala sa kanyang puso. Damn, what if I hit you? You dare to come out as a hero to save the beauty, I will kill you with one hand. Mayabang na sabi ni Brother Kayang na nanlilisik ang mga mata matapos itong marinig. Biruin mo, sino siya Kayang? Siya ay pinsan ni Clover, ang pinuno ng marangal na gang na nakasuot ng itim. Sa banwa na ito, maliban sa napakakaunting mga tao sa pinakamataas na antas na talagang may kakayahan, sino ang hindi maglalakas loob na bigyan siya ng mukha? Pero hindi ko akalain na kakain ako sa ganoong kaliit na restaurant ngayon, hindi para ayusin ang top VIP room para sa kanya, mababa ang tingin sa kanya. Kaya hindi nakakagulat na galit siya. Pagkatapos ng lahat, ano ang pinakamahalagang bagay ay ang maglaro, sa labas. Hindi na kailangang sabihin, ito ay dapat na isang mukha. Ngunit ngayon ang kanyang kapatid na si Kayang ay sumisigaw para sa 5 at 6, na nagdadala ng bagong mataas na kalidad na kabayo at maraming nakababatang kapatid na pumunta dito upang kumain sa iyong maliit na restoran ng Parmasya, ngunit wala siyang kahit isang nangungunang VIP na badong silid. Hindi ito para putulin ang kapatid niyang si Kai. Mukha. Siyempre hindi. Walang dahilan. Pang! Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, at ang pagmamataas sa sarili niyang pantasya sa kanyang puso ay hindi pa natatapos, nakita niya si Daylan na marahas na sinipa palabas, sinipa ang kabilang panig sa tiyan ni Kaygen ng mabangis. Pagkatapos ay nakita ko ang tunog ng gumugulong na long at tumama sa rehas ng kalye. Bagamat naligtas ang paa ni Daylan, ito ay lubhang nakakatakot. Gamit ang isang paa, ang bigat ng kapatid na Kai na 1.78, 156 pounds, ang buong tao ay sinipa na lumilipad, at pagkatapos ay pumping. Ang kanyang boses ay bumagsak ng husto sa lupa, nakahawak sa kanyang tiyan, nakatingin sa sakit, ang buong tao ay nabaluktot. Sa lupa at walang tigil na umuubo. 243. Pang! Ang walang batas na kapatid na si Kai na nakatutok ang mga butas ng ilong sa langit sa wakas ay nataman din. Ngunit pagkatapos, ito ay katahimikan. Ito ay nakamamatay tulad ng gabi. Kinilig ako ng hindi mapigilan. Kai, nabugbog si Kuya Kai. Sa totoo lang, medyo kilala pa rin si Kayang sa Banuan City. Kung tutuusin, sa likod niya ngayon ay ang sikat at hindi mapag-aalinlangan ng pinuno ni Banuan ng gang na nakasuot ng itim, kaya hindi inaasahan ng lahat ng naruroon na maglalakas loob si Daylan na labanan siya. Gaya ng kasabihan, huwag tumingin sa mukha ng monghe at tumingin sa mukha ni Buddha, ang tatlong salita lamang ni Clover, ang pinuno ng gang na nakasuot ng itim, ay sapat na para magkaroon ng mabigat na timbang.
Not to mention there is a well-known saying that the king of B** is easy to pass, and the little devil is hard to deal with, not to mention this kind of brown candy parang isang munting bastard. Karaniwang lumalayo ang mga ordinaryong tao dahil sa takot na madamay sila ng mga taong magulo. Kaya naman, nang makita ang eksenang ito, lahat ng naruroon ay natigilan, lalo na ang staff ng Starling Medicinal Food Factory. Hindi nila pinangarap na mukhang maamo si Daylan, ngunit kahit ang underworld ay nangahas na guluhin siya. Pinsan ko ang lakas ng loob na lumaban. Dahil dito namutla, natatakot at nanginginig ang kanilang mga mukha. Nagtatrabaho din sila ng mga part-timer, how dare they have anything to do with members of the underworld. Pero ngayon, gayunpaman, kabaligtaran ang naramdaman nina Jenny, Leroy at iba pa. Alam mo, naranasan nila ng personal ang insidenteng iyon ilang araw na ang nakakaraan. Ang anak ng ministro ng kagawaran ng organisasyon ng Tangtang City ay ikinulong ni Daylan, at marami pang ibang tao ang nasasangkot. Pero ngayon ano? Walang sinabi si Daylan tungkol sa kanyang mga umutot, ngunit gumagala pa rin siya sa banwa na ito buong araw tulad ng isang normal na tao. Sa ganitong paraan, gaano man sila katanga, naiintindihan nila na si Daylan ay dapat magkaroon ng malakas na suporta, at hindi sila natatakot sa paghihiganti ng kabilang partido. At kumpara sa mga mayayabang na pangalan iyon sa munisipyo at negosyo ng Banuan, hindi pa banggitin ang Crayola ni Kaiyang, kahit na tinutulungan ng tinatawag na gang na nakasuot ng itim si Clover na personal na dumating, natatakot ako na karamihan sa mga ito ay ang pareho, at hindi mahalaga kay Daylan. Yun lang. Kaya, syempre, hindi sila natatakot dito. Dahil walang dapat ikatakot. Damn it, what are you still doing? I'll give it to you. Beat him to death, hack him to death. Sa sandaling ito, ang Crayola na nakahiga sa lupa ay napasigaw sa sakit. Damn it. How dare your mother dare to hit Brother Kai, damn, do it at bugbugin siya hanggang mamatay. Kaagad, isang grupo ng mga gangster na sumunod kay Brother Kai ang naunawaan sa wakas kung ano ang nangyayari. Naglabas pa siya ng maliit na switchblade mula sa kanyang mga braso at naisip na agresibong pinapatay siya ni Daylan Ember. Ang mga ekspresyon ng lahat ng naruroon ay lubos na nagbago. Magkaroon ng kamalayan na, gayunpaman, ang mga bote ng alak, ledrilyo, upuan, at iba pa ay malinaw na naiiba sa mga kutsilyong iyon tulad ng switch knives. Ang huli ay isang maliwanag na sandata, hindi banggitin, at ito ay mas malamang na magdulot ng takot sa mga tao. Hindi ko inaasahan na ang maliliit na gangster na ito ay maglalakas loob na maging walang prinsipyo sa ganoong kalawak na liwanag ng araw, na gustong manakit ng mga tao gamit ang kutsilyo, kaya hindi napigilan ni Daylan na maging walang pakialam. Mag-ingat ka, Daylan. Kuya Daylan. Damn, hukuman ng kamatayan. Hindi napigilan ni Leroy na magbago ng kulay nang makita niya ito. Malakas na paalala. Maging sina Rohan Garrison at Raisin, sa hindi kalayuan, ay hindi na nakatiis, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon at gusto nilang sumugod para tumulong. Gustong malaman ang pagkakakilanlan ni Brother Daylani. Maging ang kanilang mga ama, Troy Holmes, Renan Garrison, ay iginagalang siya bilang parang diwata sa lungsod. Hindi ko akalain na may mga manggilan-ngilan na maglalakas ng loob na salakayin siya. Naghahanap talaga ng kamatayan. Kahit na alam ng kanilang ama ang ganitong bagay, siguradong magagalit ito ng walang pag-aalinlangan. Ano ang naging sanhi ng hilagang bundok na ito na magdulot ng isang napakalaking bagyo? Pang! 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 Ngunit bago pa sila magmadaling lumabas para tumulong, isang nakagigimbal na eksena ang biglang lumitaw sa kanilang larangan ng paningin. Lalong-lalo na ang mga bisita at ang mga staff ng Medicinal Food Factory, napakalawak ng kanilang mga bibig na hindi nila kayang isara ang lahat. Nakita ko ang walang ekspresyon na mukha ni Daylan, ang kanyang maitim na mga pupil ay parang kristal na malinaw na salamin, at siya ay sobrang kalmado, nagpapalabas ng malamig na liwanag, at ang mga alon ay umundayog, na nagpapanginig sa mga tao nang hindi sinasadya.
Siya ay gumawa ng isang hakbang patungo sa kanya kaya mahinahon, at pagkatapos ay itinapon ang kanyang sipa palabas, sinipa ang isang binata na tumutusok sa kanya ng switchblade na parang bakal na latigo. Walang ingay na sumisigaw sa sakit matapos bumagsak sa sahig sa dingding. Kanya. Nang makita ang eksenang ito, maraming tao ang hindi napigil ang makahinga. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas at pambihira si Dylan Ember. Mayabang. Gayunpaman, hindi pa talaga napagtatanto ng ibang mga tulisan ang lakas ni Dylan, at sa isang nakakatakot at mapag-alitang ekspresyon, kumuha sila ng mga upuan, bote ng alak, ledrilyo, switch kutsilyo, at iba pa. At inatake ng lahat si Dylan. Mga direksyon. Sumunod, ang isa sa kanila ay hindi pa tapos sumigaw ng mga ganoong arrogant na salita, ngunit hinawakan ni Dylan Ember ang bote ng alak sa kanyang kamay na parang walang iba, pagkatapos ay dahan-daang itinaas at binasag sa ulo ng isa ng may kulog. Narito ang isang buong bahay. Ang pula ay dumaloy pababa. Pagkatapos, natural, ito ay tulad ng isang mapanirang puwersa ng aapi ng mga tao sa isang panig. Sa kasalukuyang lakas ni Dylan, kahit na ang mga powerhouse sa mga unang araw ng katutubo ay hindi sapat sa kanyang mga kamay, hindi pa banggitin ang mga ordinaryong gangster sa kalye, wala itong pinagkaiba sa pananakot sa kanyang apo. Medyo nahiya siya sa sarili niya. Kaya ilang segundo lang pagkatapos kumurap ang lahat ng maliliit na gangster na iyon ay isa-isang bumagsak sa lupa, humahagulgol sa sakit. Nagsiksikan. Okay, that's amazing. Nang makita ni na Jenny at Leroy ang eksenang ito, hindi napigilan ni na Jenny at Leroy na ibuka ang kanilang mga bibig ng may diretsyong mata, hindi sila makapikit, puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas si Dylan. Kahit na iyong mga maliliit na gangster na kumikita sa pakikipaglaban sa kalye ay hindi niya kalaban. Ito ay binitay at binugbog niya. Hoy, sabi ko, sa isang pas ang may tatlong paa na tulad mo, nahihiya kang magpakita ng kahihiyan. Hindi ba't nakakahiya? Kaagad pagkatapos, tinapakan ni Dylan Ember ang dibdib ng natulala na kapatid na si Kai, na may malamig na ekspresyon. Ngumiti pero hindi ngumiti. F***, alam mo ba kung sino ako, alam mo ba kung sino ang pinsan ko? Pang! Nang makita ni kapatid na Kai na naglakas loob si Dylan Ember na tumapak sa kanyang dibdib, agad siyang napasigaw sa galit. Ngunit sa sumunod na sandali, muli itong tinapakan ni Dylan Ember at tinapakan ito, at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga tainga na parang naiinip na, ang maitim niyang mga mata ay walang pakialam, at mahinang nagsabi, isara mo ang mabahong bibig mo. Hindi ako interesado sa kung sino ka, at hindi ako interesadong malaman kung sino ang iyong pinsan. Pagkasabi nito, huminto siya saglit, pagkatapos ay tumingin sa ibang tao mula sa isang mataas na posisyon, ang kanyang maitim na mga mata na kasing linaw ng mga kristal na salamin ay kumislap ng malamig na liwanag, at mahinang nagsabi, ngunit ipinapangako ko na kung magsalita ka ng ganyan. Napakaraming kalokohan, wala akong balak na palayain ka. Ikaw, ako. Nang marinig ni kapatid na Kai ang mga salita, tumingon siya sa lamig sa mga mata ni Dylan na nagpang-inag sa kanya, at hindi niya maiwasang makita ang takot sa kanyang mga mata, at nanginginig na sinabi, sabihin mo, pinsan ko si Wendy Sawyer. Ngunit hindi niya magawang magsalita tungkol sa kanyang sarili, dahil hindi sinasadyang nahawakan ng kanyang mga mata ang lamig ng mga mata ni Dylan Ember, at hindi niya maiwasang makaramdam ng panginginig sa buong katawan, at ang panginginig ay kumawala sa kanyang gulugod. Ngayon sa wakas ay napagtanto niya na tila may pakiramdam siya na kahit ang kanyang pinsan, si Clover, ang pinuno ng marangal na gang na nakasuot ng itim, ay tila hindi naging hadlang sa mata ng kabilang partido. Ngunit paano ito posible? Dapat mong malaman na mula noong huling beses na pinaalis si Flying Leopard sa banwa ng kanyang pinsan na nakasuot ng itim na gang, ang kanyang pinsan na nakasuot ng itim na gang ay ang hindi mapag-aalinlanganang pinuno ng Banuan City, at walang sinuman sa kalsada ang maglalakas loob na magbigay ng mukha. Pero ngayon,
Sobrang walang pakialam ang ekspresyon ng kabilang partido, nanunuya, parang wala talaga siyang pakialam, paano ito posible? Clover. Pasensya na, parang hindi ko narinig ang pangalan. Halika, tinatamad akong makipag-usap sa iyo ngayon. May tatlong pagpipilian, 1, humingi ng tawad at nawalan ng pera, 2, hayaan mo ako. Ayusin mo ulit, humingi ka ng tawad at mawalan ng pera, 3, hayaan mo akong gumawa ng 2 pang pag-aayos para humingi ng tawad at mawalan ng pera, pumili. Naiinip na sabi ni Dylan Ember habang nakadikit ang tenga. Clover. Mukhang malabo ang impresyon niya sa pangalan, di ba yung lalaking tumakbo para asarin si Sheila Guan noong umpisa, pero pansamantala siyang nagsilbing tagapagtanggol ng bulaklak at inayos ang lalaking iyon. Ayos lang sa kanya ang lalaking iyon kung hindi niya ito istorbohin, ang lakas pa ng loob niyang umindayog sa harapan niya. Halatang hindi malamang. Pero hindi mahalaga kung imposible, iyon pa rin. Ikaw, ako. Nang marinig ni Kuya Kai ang mga salita, bigla siyang nalungkot. Damn! 3 choices pa rin itong sinima, hindi ba tungkol sa paghingi ng tawad at pagkawala ng pera? Nang-aapi lang ng tao. Gayunpaman, kahit na siya ay labis na nagdalamati, tungkol sa bagay na ito, ang kanyang tagiliran ay isa-isa na naayos at binugbog, ngunit kailangan pa rin niyang humingi ng tawad at mawalan ng pera, na isang pambubuli. Ngunit sa mga sandaling ito, hindi na siya naglakas loob na magsalita ng walang kaparerekon, naglakas loob lamang siyang kurutin ang kanyang ilong upang makilala ito. Oo, pasensya na, nawalan ako ng pera. Sabi niya na may malungkot na mukha at boses na parang lamok. Mas malakas. Napakunot ang noo ni Dylan Ember nang marinig niya ito, at biglang tumaas ang boses niya. Sorry. Nang marinig ni kapatid na Kai ang mga salita, ang kanyang buong katawan ay nanginginig at sumigaw. Well, ito ay halos pareho. Tumango si Dylan nang may kasiyahan pagkatapos marinig ito, at sinabing may pagkasuklam na parang humahabol sa mga langaw. Nang makita ang eksenang ito, si Brother Kai, bagamat ang kanyang mukha ay pangit na parang nakalunok ng patay na daga, nawalan pa rin siya ng pera sa sobrang galit at nanginginig na naglakad palayo. Malinaw, pagkatapos makita ang nakakatakot na puwersa ni Dylan, wala siyang pagnanais na lumaban. Kahit nagalit siya at gustong maghiganti, dapat may oras siya para ilipat ang mga rescue soldiers. Naglakas loob ang mama niya na salakayin si Kai Yang, talagang kinain niya ang tapang ng isang ambisyosong leopardo. Dylan, ayos ka lang ba? Hindi ko na malaya na ang galing mo pala. Naalala ko bata ka pa pala nag-practice ng martial arts. Siyempre, 20 years of boy skill. Yung mga lalaking marunong sumampal ng sampal, hindi maikukumpara, hahaha. Pagmamayabang ni Dylan Ember habang tinatakbo ang tren na puno ng bibig. Nang matapos siyang magsalita ay ngumiti siya at sinabing, okay, since ayos lang, huwag mo nang ituloy ang pagtayo sa labas, pasok na tayo. Just in time to introduce you to each other. Tinuro niya sina Leroy at Jenny. Itinuro nilang dalawa sina Raisin Holmes at Rohan Garrison. Itong dalawa, ayos lang, nakahanda na ang kwarto sa pagitan natin, sabay na muna tayong pumasok. Please. Napansin ni Leroy ang sina Raisin at Rohan Garrison sa likod ni Dylan, at agad siyang inanyayahan ng mainit. 244. At pagkatapos lamang na imbitahan ni Dylan at ng iba pa sina Leroy at Jenny sa tindahan ng medicinal food, ang mayabang at mayabang na kapatid na si Kai at ang iba pa ay nagkukumpulan sa gilid ng kalsada na may malungkot na ekspresyon. Sabi, Kuya Kai, masyadong mayabang ang mga apo. Aalis na lang ba tayo? Kinukurot ang ilong para makilala. Siya yung lalaking pinalo ni Dylan Ember sa ulo ng isang bote ng alak, tapos ngayon ay puno na ng dugo ang mukha niya, nakakatakot ang itsura, at syempre miserable. Dapat mong malaman na kahit na wala siyang background ni Brother Kai, siya ay pinsan ni Clover, ang pinuno ng Black Clothes Gang, ngunit ang problema ay tiyak na siya ay isang tyrant dahil sa kanyang bigat sa tao.
Upang maging maharlika at prestihiyo, magkaroon ng mga babae, at magkaroon ng pera. Ngunit hindi ko inaasahan na ngayong araw na ito ay talagang kumain sila ng ganito kalaking deflation, inayos ni Daylan sa harap ng mga mata ng lahat, at nabuksan pa. Matapos mawala ng mukha, paano ka hindi magagalit at magagalit? Recognize it. Fart. That kid? What the hell? He dares to yell in front of Lao Tzu, so arrogante. Kung pipigilan niya ang kanyang hininga, paano tatambay si Lao Tzu sa banuan na ito sa hinaharap? Daan. Upang malaman kung sino si Kayang at kung ano ang kanyang katayuan, siya ay pamangkin ni Clover, ang pinuno ng gang ng lungsod na nakasuot ng itim, at ngayon ay hindi mapag-aalinlangan ang pinuno ng Banuan Road. Saan man siya magpunta, sino ang hindi maglalakas loob na bigyan siya ng mukha, ngunit ngayon ay inayos na siya ni Daylan ng buong tanaw, at pinilit na humingi ng tawad ng malakas, paano niya malalamon ang hiningang ito? Pero Kuya Kai, mukhang sanay na sanay ang bina iyon. Hindi sapat ang iilan sa amin para lumaban siya gamit ang isang kamay. Gayunpaman, nanginginig na sabi ng isa pang nakababatang kapatid. Takot mabugbog. Nakuha. Gayunpaman, nang marinig ni kapatid na Kai ang mga salita, direktang sinampal niya ang ulo ng kalaban, at sinabi ng may malungkot at galit na ekspresyon, "Damn, paano kung napakagaling mo? Nakalimutan mo na ba kung sino ang pinsan ko? Gaano man kalakas ang batang iyon? Mas maganda kaya siya sa mga gold tog sa gang ng pinsan ko sa ilang minuto." Oo, oo. Malaking tao si Boss Zing, at ang Black Cloud Gang ang pinuno ng ating Banuan Road. Kuya Kai, kung may mahahanap ka lang na tao, siguradong madali mong mapapatay ang batang iyon. Kuya Kai, kailangan mong ipaghiganti ang iyong mga kapatid. Agad na natuwa ang mga nakababatang kapatid nang marinig nila ang mga salita, at ang kanilang tono ay puno ng pagsuyo at pagsuyo. Dapat alam mo ang mga malalaking tao sa Black Clothes Gang, ang mga gold medal fighters at ang mga bodyguard sa tabi ni Clover, Boss Zing, ay hindi lamang nagsasalita para sa kasiyahan, ngunit talagang makapangyarihang mga master na napakalakas na hindi nila gusto ito. Isa-isa silang umahan sa malalaki at maliliit na street battle, at maging sa totoong larangan ng digmaan. Kaya tulad ni Daylan Ember, kahit na kaya niyang maging napakayabang at makapangyarihan sa harap nila, saan kaya siya magiging napakalakas? Karamihan sa kanila ay hindi sapat para sa makapangyarihang mga taong iyon na pisilin gamit ang isang kamay. Sa pag-iisip nito, ang mga nakababatang kapatid na lalaki na sumusunod kay Brother Kai ay hindi maitago ang kanilang pananabik, at hindi napigil ang mag-echo, "Brother Kai, bakit hindi mo tawagan si Boss Zing?" Nakuha. Kaya lang ay hinampis siya ni Kuya Kai sa ulo bago pa man siya matapos magsalita, at ang huli ay nagsabi na may malungkot na mukha at galit na galit, "Damn, sino sa tingin mo ang pinsan ko?" Tumawag siya, "Are you retarded?" Pagkatapos sabihin ito, ang kanyang mukha ay malungkot ng ilang sandali, at sa wakas ang kanyang pangit na mga mata ay nagpakita ng maliwanag na liwanag, at kinuha niya ang kanyang mobile phone at bumulong sa kanyang sarili. "Naaalala ko na si Brother Liang ay tila nasa Banuan kamakailan, bakit hindi mo siya mahanap?" Oo, oo, oo. Kuya Liang, sa husay ni Kuya Liang, siguradong hindi niya mapipilit ang apo na gumawa ng 3 galaw. Nang marinig ng lahat ang mga salita, may isang dampi ng pananabik sa kanilang mga mata, at ang kanilang mga mukha ay puno ng schadenfreude. Parang may magandang makita mamaya. Halika dito, subukan mo lahat. Ito ang signature dish ng ating Green Bamboo Medicinal Food Shop, Green Bamboo Shoots and Duck Soup. Ito ay lalong kapakipakinabang na inumin ito sa tag-araw, at ito ay kapakipakinabang din para sa mga madalas. Ubo. Kasabay nito, sa VIP room sa ikalawang palapag ng Starling Medicinal Restaurant, maraming pagkain sa malaking round table, magiliw na bati ni Jenny. Malinaw, ang mga signature dish ng kanilang herbal food shop ay nasa mesa sa ngayon, at si Leroy ang personal na nagluluto nito sa kusina, kaya ito ay puno ng ginto, at walang cutting corners. Sulit na tikman.
Young Master Raisin, mas maari mong inumin ito kapag wala kang gagawin. Makakatulong ito sa iyong katawan. Ngumiti si Dalen Ember at itinuro ang berdeng bamboo shoots at dock soup na ipinakilala sa kanila ni Jenny, at sinabi kay Master Raisin Holmes. Totoo. Nagbubulungan. Narinig niyang Master Raisin Holmes ang mga salita, agad niyang pinunan ang isang mangkok ng sopas at ininom ito ng walang pag-aalinlangan, at pagkatapos ay agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Medyo masarap ang lasa ng sopas na ito, mas masarap kaysa sa mga gamot na sopas na ininom ko noon. Talaga. Tapos susubukan ko rin. Ang Rohan Garrison na ito, ay halatang mahilig sa pagkain. Nang marinig ito, agad niyang nilagyan ang isang mangkok ng sopas sa panlasa, at pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mga mata, hindi naman masama. Hindi nakakapagtakang napakaganda ng negosyo. Oo naman. Dapat alam mo na ito ang ancestral craftsmanship ng ating pamilya Aaron. Marami na raw mga dignitaryo ang napuno ng papuri. Sa lasa man o epekto ng medicinal diet, first class. Narinig ni Jenny ang mga salita. With a spug look, proud niyang sabi. Paano mo masasabing napakalakas nito? Stop blowing it. Sa sandaling ito, si Leroy, na nakasuot ng costume ng chef, ay personal na nagdala ng isang tasa ng mga pinggan. Ito ay tila isang tonic-medicated diet na ang manok ang pangunahing pagkain. Ito ay hinaluan ng maraming bagay na nagpapalusog sa dugo at chi, ngunit hindi ito komplikado, at mukhang puno ng kulay at halimuyak. Hindi nito maiwasang igalaw ang panlasa at tirek ang mga mata. Ang sarap nito. Ito ay hindi mapigilan ni Rohan Garrison na tumingin sa tasa ng panggamot na pagkain at nagtanong. Ito ang Baco Black Bone Chicken Soup. It is a warming and nourishing medicinal soup. Dahil napakahirap magluto ng raw materials, 10 servings lang ang ibebenta namin araw-araw, at wala na. Nakangiting sabi ni Leroy. Sabi mo tigilan mo na ang pag-ihip nito. Nagpapakita ka na. Nang marinig ito, agad na bumantong hininga si Jenny. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Dalen na mapangiti ng bahagya, pagkatapos ay tumingin sa herbal at black bone na sopas ng manok na may labis na interes. Sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit maganda ang takbo ng iyong negosyo. Kung wala na, ito lang ang herbal na ito. Sopas, kahit 100%. Lahat ng ancestral craftsmanship. It's just a look at the glory of the ancestors. Narinig ni Leroy ang mga salita ng mahinahon, ngunit kitang-kita pa rin ang pagkasabik sa kanyang mukha. Kung tutusin, sa kasalukuyang katayuan ni Dalen Ember sa kanyang isipan, maging ang marangal na Banuan City Organization Minister at maging ang mga matataas na opisyal ng Siao ay hindi makakatulong sa isa't isa, anong uri ng prestihiyo, anong uri ng kakakilanlan at lakas iyon. Kaya natural siyang nasasabik na marinig ang gayong papuri mula sa kabilang partido, na para bang nanalo siya ng ilang uri ng parangal sa Grand Prix. Sila rin ang mga ninuno. Hahaha, okay lang Aaron, wag ka masyadong busy, halika at gawin mo, ipapakilala kita dito. Nakangiting sabi ni Dalen Ember. Nang matapos siyang magsalita, itinuro niya sina Leroy at Jenny at sinabi kay Leroy, Young Master Raisin, Rohan Garrison. Ito ang kaklase ko sa high school, si Leroy Zhang, na may magandang relasyon, at ito ay kanya. Ang aking asawa, si Jenny, ay kaklase ko rin sa kolehiyo. Nang sabihin niya ito, huminto siya sandali, at pagkatapos ay ipinakilala siyang muli, para sa kanilang dalawa, ang apelyido ng batang ito ay Garrison at ang kanyang pangalan ay Rohan Garrison. At ito ay si Raisin, Master Raisin. Itinuro niya si Rohan ayon sa pagkakasunod. Masayang makilala, ako si Raisin. Dahil pareho kayong magkaibigan ni Dalen, magkaibigan na tayong lahat simula ngayon. Toast sa inyong dalawa. Kinuha lang ni Raisin ang baso at ininom ito at nakangiting sinabi. Sa orihinal, sa kanyang katayuan, ang anak ng marangal na alkalde ng Banuan, talagang hindi na kailangang gumawa ng inisyatiba upang gawin ang gayong toast. Pero ngayong gabi,
dahil nandoon si Dalen Ember, at sadyang binanggit ng kabilang partido na, napakaganda ng relasyon, natural lang na hindi siya nasisiyahan at napabayan, at nagkusa na maging masigasig. At ako. Isang toast sa inyong dalawa. Nakangiting sabi ni Rohan Garrison nang makita ito. Malinaw na hindi siya sanay sa ganitong uri ng eksena, ngunit sinundan pa rin niya si Raisin, at ang kanyang sinseridad ay nasa lugar. Ikinagagalak kitang makilala. Isang tunay na karangalan na makilala kayong dalawa. Ako si Leroy, at ito ang aking asawa, si Jenny, pakiusap. Agad na kinuha ni Leroy ang baso ng alak at walang pag-aalinlangan na ibinalik ang regalo. Siya nga pala, gusto rin niyang mag-inom din ang kanyang asawa. Ngunit nang matapos siyang uminom at ailapag ang kanyang baso, nakita niyang hindi gumagalaw ang kanyang asawa, bahagyang nakasimangot, at nang paalalahanan na sana siya ng palihim, nakita niyang may hindi maipaliwanag na gulat sa mukha ng kanyang asawa. Nang siya ay naguguluhan, si Jenny ay nauutol at sinabi sa nanginginig na boses, kayong dalawa ay sina Young Master Raisin Holmes at Young Master Rohan Garrison at Rohan Garrison. Dati siyang nagpapatakbo ng mga benta at may malawak na hanay ng mga kontak. Kaya paminsan-minsan ay naririnig ko pa rin ang pangalan ng dalawang malaking lalaki na tinitingala. Raisin Holmes, Rohan Garrison at Young Master Garrison, hindi ba? Natigilan sina Troy Holmes at Rohan Garrison nang marinig nila ang mga salita, pagkatapos ay tumanggo ng nakangiti, at sinabing, kami po, Miss Sawyer, kilala mo ba kami? Hindi kita kilala noon, pero ngayon kilala kita. Dalen Ember, ang galing mo talaga. Hindi ko inaasahan na pati sina Young Master Raisin at Young Master Garrison ay kilala ka. Narinig ni Jenny ang pagkagulat sa kanyang magandang mukha, tumingin kay Dalen at bumaantong hininga. Ale, ikaw. Hindi naintindihan ni Leroy ang eksena at hindi napigil ang bumulong. Mukhang kailangan kong ipakilala muli ang pagpapakilala. Nakangiting umiling si Dalen nang marinig niya ang mga salita, at ang kanyang nanlilisik na mga mata ay kumislap ng sinag ng liwanag, at sinabi, ito si Young Master Raisin Holmes, at ang kanyang ama ay si Troy Holmes, ang bagong alkalde ng lungsod. At ito si Young Master Rohan Garrison, at ang kanyang ama ay ang Renan Garrison, Garrison General Manager ng Century Group. Hi! Ano? Hindi napigilan ni Leroy na huminga ng malalim nang marinig niya ang mga salita, at agad na lumitaw ang gulat sa kanyang mukha. Magkalat ng mga bagay. Young Master Raisin, Young Master Garrison. Ang anak ni Mayor Huang, at ang anak ng General Manager ng Century Group. Naramdaman lang ni Leroy na medyo nahihilo ang buong katawan niya saglit. Hindi niya akalain na ang mga kasama niyang naghahapunan ngayon ay sobrang nakakakilabot, nakakatakot. Ang isa ay anak ng alkalde ng lungsod na si Huang, at ang isa ay anak ni Gaozong, ang pinakamayamang grupo ng lungsod. Malaking bagay ito. 245. Upang malaman sa banuan, kaninong pangalan ang pinakakapakipakinabang. Walang duda na tiyak na ito ang dalawang no. Isa at no. Dalawa na pinuno ng Municipal Party Committee. Gayunpaman, ang bagong kalihim ng lungsod ay nasa eroplano, na walang mga tagapagmana na sumusunod sa kanya. Sa madaling salita, ito ang nangungunang inner circle ng Banuan City ngayon. Ang pinakanamumukod-tanging pangalan, ng walang pag-aalinlangan, ay talagang ang dalawang salitang iyon Raisin. Young Master Raisin. Ito ay kinikilala sa bilog. Dahil ang kanyang ama ay ang bagong alkalde ng Banuan, at siya ay na-promote sa antas ng pangunahing bulwagan, kahit na tingnan niya ang buong Jarlingnan, tiyak na mayroon siyang kaunting lakas at prestihiyo, kaya't hindi mabigla si Leroy. Bilang karagdagan, kahit na isasantabi mo ang nakakatakot na pagkakakilanlan ni Young Master Raisin Holmes, ang pagkakakilanlan ni Rohan Garrison at Young Master Garrison bilang pinakamayamang tao sa lungsod ay sapat na upang mabigla siya sa gulo. Kung tutuusin, siya mismo ang nasa negosyo, kaya mas mahirap itago ang kanyang emosyon at pagkagulat kapag kaharap ang isang behemoth tulad ng Century Group. Hindi maiiwasan.
Dapat mong malaman na ito ay ang Century Group, ang hindi mapag-aalinlangan ng pinakamayamang grupo sa lungsod. Bilyon-bilyon ang market value. Sige, tapos na ang pagpapakilala, kain muna tayo, kain muna. Nang matapos ni Daylan ang pagpapakilala na may ngiti, tumalikod siya at sinimulang tikman ang masarap na panggamot na pagkain sa upuan. Oo, kain muna tayo. Bihira lang na nandito sina Daylan, Young Master Raisin at Young Master Garrison, dapat lahat magsaya ngayong gabi. Si Leroy ay bumalik sa kanyang katinoan pagkatapos marinig ito, bahagya na humawak sa kanyang ngiti at nasasabik na sinabi. Upang maging makatwiran, kahit na naiintindihan din niya noon na maaaring iba si Daylan at muling isinilang ngayon, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamahusay na kaklase sa high school, kaya ang epekto ng sense of substance ay hindi masyadong malakas. Hindi tulad ngayon, si Young Master Raisin, ang anak ng marangal na mayor, at si Young Master Garrison, ang pinakamayamang grupo, ay sumulpot lang sa kanyang harapan, at sila ay kumakain pa rin kasama niya. Ang gayong epekto ay mahirap ilarawan sa mga salita, at ang presyon ay napakalaki. Daylan, narinig kong sinabi ni Aaron na may pag-uusapan kayo ngayong gabi, ano yun? May kinalaman ba ito kina Young Master Garrison at Young Master Raisin? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Jenny na may pagtataka sa kanyang mukha. Sa orihinal, hindi niya isinasapuso ang bagay na ito, dahil masyadong pamilyar sa kanya si Daylan noong kolehiyo, at hindi madaling bigyang pansin ito. Ngunit ngayon ang mga pagkakakilanlan ni Young Master Raisin at Young Master Garrison, at ang mga pagkakakilanlan na ipinahihiwatig nila ay ibang-iba. Kung tutuusin, ang dalawang iyon ay mga anak ng mayor at mga anak ng pinakamayamang grupo ng lungsod. Kaya hindi niya maiwasang maging pabaya sa sandaling ito. Well, it's related to them. Ganito pala Aaron, I wonder if your store accepts investment. Humigop ng sopa si Daylan Ember at tumingin kay Leroy. Mamuhunan. Natigilan si Leroy nang marinig niya ang mga salita, at pagkatapos ay hindi makapaniwalang sinabi niya, Teka, ibig mong sabihin gusto mong mamuhunan sa aming tindahan. Tama. 2 beses na akong nakapunta sa tindahan mo, at pakiramdam ko ay malaki ang potensyal nito para sa pag-unlad. Mas mabuti na wala akong gagawin kamakailan. Magbilikot at mag-e-eksperimento ako sa isang batch ng mga bagong uri ng gamot. Mga Jetta, kaya gusto kong makipagtulungan sa iyo. Nakangiting paliwanag ni Daylan. Kay Daylan mag-e-eksperimento ka ba ng bagong recipe ng medicinal diet? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Raisin at Rohan Garrison nang marinig nila ang mga salita, at hindi nila napigil ang sabihin na tuwang-tuwa. Dapat mong malaman na sa kanilang mga mata, si Daylan ay hindi lamang isang urban wonderman, kundi isa ring out of the ordinary na super doctor. Makapangyarihan sa lahat. Kaya tuwang-tuwa sila nang marinig nila na talagang interesado si Daylan na mag-eksperimento sa mga bagong recipe ng medicinal diet. Dahil kumbinsido sila na hanggat nagtagumpay si Brother Daylani sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, ito ay ganap na makapangyarihan at tiyak na magkakaroon ng malaking komersyal na halaga. Sasali rin sina Young Master Raisin at Master Garrison at mamumuhunan sa ating Green Bamboo Medicinal Restaurant. At nang marinig ni Leroy ang mga salita, siya ay nahimatay. Hindi niya inaasahan na ganito pala kaganda ang mangyayari sa kanyang ulo. Dapat mong malaman na kahit na ang kanilang Green Bamboo Medicinal Food Factory ay may magandang pundasyon, ito ay napakahirap na bumuo noon. Ang dahilan ay walang background at walang bakang. Isipin kung mayroon silang anak ng alkalde na si Young Master Raisin sa likod ng Green Bamboo Medicinal Food Store, at ang Century Group na si Young Master Garrison ay sumuporta sa eksena, bilang isang tagapagtaguyod, at tanging si Yuan Yang, maglalakas loob ba silang hawakan sila? Ang pangako ay halatang hindi maglakas loob. Kaya naman talagang natulala siya sa magandang balita sa mga sandaling ito, hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganoong araw. Isang bangka na may Young Master Raisin at Young Master Garrison. Nag-e-eksperimento sa isang bagong medicinal diet.
Si Jenny lang ang tila naging manhid sa pagmamataas ni Daylan kamakailan, kaya wala siyang pakialam sa pamumuhunan, ngunit na-curious siya na gusto talaga ni Daylan na mag-eksperimento sa mga bagong recipe ng medicinal diet. Dapat mong malaman na ang bagay na ito ay hindi simple. Ang bawat bagay ay ipinamana ng mga ninuno. Mahirap masira ang nakagawian at sukat ng umiiral na sistema. Miss Sawyer, huwag mong maliitin si Kuya Daylan. Si Brother Daylan ay isang henyong doktor, at masasabing napakahusay niya sa paggamit ng tradisyonal na gamot ng Chino. Hindi ba't ang medicated meal sa natural na lugar ay madaling gamitin? Daylan, o tatawagan ko ang tatay ko at hilingin sa kanya na magbayad ng pera para makabili ng shares. At nang makita niya si Jenny, na tila hindi naniniwala kay Daylan, agad na tumayo sina Rohan Garrison at Young Master Garrison at seryosong nagsalita. Dapat mong malaman na ang kanyang halos bali na binti ay batay sa tradisyonal na gamot ng Chino na inireseta ni Daylan. Umunlad ito ng sunod-sunod at bumalik sa normal araw-araw. Kaya sa kanyang mga mata, masasabing napakahusay ang paggamit ni Daylan ng tradisyonal na gamot na Chino. Hindi ba't ang maliit na pagkain na panggamot sa natural na lugar ay maaabot pa rin? Isang henyong doktor, napakahusay. Talaga. Nang marinig ito, sina Jenny at Leroy ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa at kapwa nakita ang sorpresa sa mga mata ng isa't isa. Pagkatapos ng lahat, kailangan mong malaman kung ano ang sinasabi ni G. Rohan Garrison at Garrison sa sandaling ito. Siya ay ganap na malinaw tungkol sa kanyang saloobin, walang pasubali na pagtitiwala, at kahit na gusto niyang kaladkarin ang kanyang ama, si Renan Garrison, upang maging isang shareholder. Ganun ba talaga ka-confident ang kabilang partido, o sobrang confident niya talaga kay Daylan Ember? Okay, huwag ka masyadong mag-exaggerated. I just need to study a more troublesome food supplement and medicated diet recently, so I want to learn. There is no need for Mr. Garrison. Some investment money. Ipinagmamalaki ni Daylan Ember ang kanyang kamay. Isipin din, mayroon siyang malaking halaga na halos $400 milyong sa kanyang mga kamay, kaya natural na hindi siya masama para sa halagang iyon. Kaya nang sabihin niya ito, same time niyang sinabi kina Leroy at Jenny, along Wendy Sawyer Committee, ano ang ibig mong sabihin? Nandito ako para talakayin ang bagay na ito sa iyo ngayong gabi, at syempre hindi ko ito pinipilit. Hoy, sa pilitin man o hindi, hindi tayo masyadong matuwa. Para itong pay na galing sa langit. Hindi naman tayo tanga, diba? Leroy Zhang. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang mga salita, ay nahuli ni Leroy Zhang. Mabilis niyang putol sabay ngiti. Biruin mo, madali mong mahahanap ang mayor ng mayor, at ang pinakamayamang grupo ng lungsod, ang Century Group, bilang isang taga-suporta. Hindi ko alam kung gaano karaming mga negosyo at kumpanya ang nangangarap ng mga bagay, at madyagising sila na tumatawa kapag nanaginip sila. Hindi siya tanga, at syempre imposibleng tumanggi. Oo, sabi ni Aaron kanina na gusto niyang buksan ang Green Bamboo Medicinal Food Shop namin sa buong Jarlingnan. Dati kasi kulang sa pera at background, pero ngayon, parang nakakita na ako ng pag-asa, hihi. Si Jenny ay napakasaya at nasa sabik na marinig ito. Daan. Isipin ng marangal na alkalde ng isang prefecture-level na lungsod at ang anak ng pinakamayamang grupo sa Banuan City bilang taga-suporta ng herbal food shop, na tiyak na maaaring maging isang upper-class high-end na negosyo sa timog ng Yangtze River sa Banuan City. Hanggang doon lang. Ang pag-iisip lang ay sapat na para matuwa ang mga tao. Isang qualitative change lang. Upang punan ang buong Jarlingnan. Ang ideyang ito ay hindi masama, o ito ba ang una nating layunin ngayon? Gayunpaman, pagkatapos marinig ito, hindi napigilan ni Daylan Ember na hawakan ang kanyang baba. Ang unang layunin ay direktang dumating tulad nito. Kapatid Daylan, mayroon tayong higit sa 10 malalaki at maliliit na lungsod sa lalawigan ng Jarlingnan, hindi banggitin ang mga nangungunang lungsod sa kabisera ng probinsya tulad ng New Hills. Kung sila ay isinaaktibo ng sabay-sabay, natatakot ako. Medyo magulo ito.
Ang pamilya ni na Rohan Garrison at Young Master Garrison ay nasa negosyo, kaya narinig niya ang mga salita at sumimangot. Problema ba sa pera, o iba pa? Bahagyang kumislap ang madilim na mga mata ni Daylan nang marinig niya ito. Mayroong iba pang mga problema sa mga tuntunin ng pera. Pakiramdam ko na ang lokasyon ng isang restoran ng parmasya ay napakahalaga. Ito ay dapat sa isang buhay na lugar o sa gitna ng lungsod, ngunit bilang karagdagan sa Banuan at sa mga nakapaligid na lungsod, ako at si Iracen ay bihirang magkaroon ng kakayahang lutasin ito, at walang paraan upang malutas ito sa ibang mga lugar. Ito ay hinati ng mga lokal na makapangyarihang karakter. Bahagyang huminto sina Rohan Garrison at Young Master Garrison nang sabihin niya ito, ngunit hindi nila napigil ang sabihin, lalo na sa mga lugar tulad ng New Hills City. Provincial capital city, at kailangan ding gumawa ng grado at reputasyon, kung hindi, ito ay palaging magbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagiging second-rate, at hindi nito maaabot ang tunay na nangungunang antas ng Jarlingnan restaurant business antas. Bukod dito, nandoon din ang configuration ng mga tauhan. Dahil napaka-espesyal ng tindahan ng medicated food, ang pinakamahalaga ay ang paraan at formula ng paggawa ng medicated food. Itong taong ito na hindi basta-basta maipapasa sa sangay ay kailangang pumasa sa isang tiyak na panahon ng pagsusuri at pagsubok, kaya nagbigay din si Leroy ng kanyang sariling mga ideya at mungkahi at lumahok sa talakayan. Tama na. Nang marinig ni Daylan ang mga salita, dahan-dahan siyang tumahimik. Ang maitim niyang mga mata na kasing linaw ng kulay na salamin ay tahimik na nagpakita ng kulay ng pag-iisip, at pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, Rohan Garrison, kung hihilingin mo sa iyong ama na tulong, matutulungan niya tayo na malutas ang mga problema. Walang problema, marami akong mapagkakatiwalaan. Kumpiyansang sinabi kaagad ni Rohan Garrison nang marinig niya ang mga salita. Lakas tao. Walang kakulangan sa kanila sa Century Group. Kung walang problema, madali itong pangasiwaan. Kung hindi, magse-set up muna kami ng mga tindahan sa 6 na lungsod, Tongyeon, Queen, Sherman, Wonder, Banuan, at New Hills, at magsusumikap na maging pinakamalaki, pinakamalakas at pinakamaganda. Huwag maging maramo sa pamumuhunan ng kapital, lahat ay ginagawa ng may pinakamataas na pamantayan. Agad na sinabi ni Daylan pagkatapos marinig ang mga salita. Ngunit kung ito ang kaso, kung gayon ang aming unang pamumuhunan ay maaaring medyo nakakatakot. Ang 6 na lungsod na ito ay maaaring tawaging pinakamahusay at pinakamaunlad na lungsod sa Banuan, lalo na ang maunlad na kabisera ng probinsya ng New Hills. Kung ang lahat ay nasa pinakamataas na pamantayan, ang hindi ang budget, hindi ba? Matagal na natigilan si Leroy matapos sabihin ito, at nalaman na hindi niya matansya kung magkano ang paunang kapital na kakailanganin niya, dahil napakalaki ng halaga na hindi pa niya ito na-contact noon. Hindi bababa sa 120 milyon. Kung ang lahat ay gagawin ayon sa pinakamataas na pamantayan, ang budget para sa 6 na tindahan ay hindi bababa sa 120 milyon, kung saan ang sangay ng kaganapan ng New Hills ay dapat na account para sa karamihan, na may budget na hindi bababa sa 40 milyon pataas. Gayunpaman, sinira ni Rohan Garrison ang halaga ng budget na ikinagulat ng lahat na naruroon. Uy, 120 milyon. Dapat mong malaman na ito ay isang malaking kabuuan ng 9 na figure, na maaaring tawaging astronomical figure. Hindi pa banggitin ang anak ng isang alkalde tulad ni Young Master Raisin Holmes, maging sina Young Master Rohan Garrison at Rohan Garrison ay nakaramdam ng kaunting guilty sa sandaling ito. Napakalaking halaga, kung kailangan itong gawin sa isang hakbang, natatakot ako na ang kanyang ama lamang ang maaaring magkaroon ng ganitong kakayahan. 246. Naniniwala ako na para sa anumang kumpanya, individual, o kahit isang grupo, ang isang malaking halaga ng 120 milyon hanggang 9 na numero ay hindi maisip sa kanilang karaniwang panahon. Hindi banggitin ang tono ni Daylan, tila gusto pa rin niyang gawin ito sa isang hakbang, at ito ay mas nakakagulat.
Dapat mong malaman na kahit ang pinakamayamang grupo tulad ni na Rohan Garrison at Young Master Garrison, ang Century Group, ay may malawak na pananaw sa negosyo at antas, at wala siyang lakas ng loob o kumpiyansa na maglakas loob na hamakin ang malaking halaga na higit sa 100 milyon. Dahil sa antas na iyon, natatakot ako na ang kanyang ama lamang, si Renan Garrison, ang may mga kwalifikasyon upang ipakita ang kanyang mukha nang hindi nagbabago ang kanyang mukha, at pagsamahin sila sa magdamag. At siya si Rohan Garrison ay malayo sa kwalipikasyong iyon. Kaya't nang maisip niya ito, hindi niya maiwasang sabihin ng same time, Brother Daylan, kung talagang gagawin mo ang naaayon sa iyong mga kinakailangan, at lahat ay inihanda sa pinakamataas na pamantayan, ang halaga ng kinakailangang pondo ay masyadong malaki, umaasa lamang sa akin na tatakot ako na magtatagal para maghanda. Malinaw, gusto siya ni Daylan Ember na ipamuka sa kanya, at kinaladkad siya ni Rohan Garrison para magnegosyo ng magkasama, dahil minamaliit siya nito, kaya natural na hindi niya inaasahan na mag-aambag ng pera ang kabilang partido. Kung hindi, siya, ang anak ng pinakamayamang grupo, ay magiging masyadong hindi kwalipikado, at malamang nasisihin siya ng kanyang ama sa hindi magandang ginagawa. Gayunpaman, ang 120 milyong dolyar na ito ay talagang isang malaking halaga ng pera, hindi isang maliit na halaga. Talagang imposibleng makuha ito sa Rohan Garrison ng mag-isa. Kaya pala ganito ang sinabi niya, baka matagalan pa ang paghahanda. Kung tutuusin, tinatayang uuwi siya at magsusumbong sa ama. Gayunpaman, hanggat ito ay nauugnay kay Daylan, ang panig ng kanyang ama ay tiyak na magbibigay ng berdeng ilaw sa lahat ng paraan, at talagang walang pag-aalinlangan sa distrito na higit sa 100 milyon. Makakakuha pa ako ng pera dito, pero ilang milyon lang, at hindi ko alam kung sapat na. Nang makita ito, sinabi ni Raisin sa mahinang boses. Bagamat siya ay may kakaibang pamilya at anak ng isang marangal na mayor, wala siyang gaanong lakas sa pera. Kung tungkol sa milyon-milyong nasa kanyang bibig, karamihan sa mga ito ay pinagsama-samang kita at ipon ng kanyang mga magulang sa paglipas ng mga taon, lahat ng kanilang mga ari-arian. Nang marinig si Leroy na nag-aalangan saglit, hindi niya napigil ang bang-ulong, paano ito? Ibebenta ko muna itong tindahan sa Banuan, pagkatapos ay pumunta sa aking tahanan upang humiram ng pera sa aking mga magulang at aking ina, at pumunta sa New Hills City, buksan muli ang tindahan kapag kumita tayo doon, bumalik at buksan ang sangay. Hindi napigilan ni Daylan ang pagtawa at pag-iyak nang marinig niya ang mga salita, at sinabing, ano ang sinasabi mo? Kung isasara mo ito at pagkatapos ay bubuksan muli, ano ang magiging hitsura nito? Pero kapos ako sa pera ngayon. Hindi napigilan ni Jenny ang pag-ungol nang marinig niya ito. Kapos sa pera. Hindi naman talaga ako kapos sa pera ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Daylan nang marinig niya ang mga salita, at napaawang ang bibig ni Polaka, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera. Wala na akong iba, at nakakapaglabas ako ng ilang daang milyon ng basta-basta. Sa ganitong paraan, gagamitin ko ang 200 milyon bilang paunang kapital, depende sa sitwasyon. Oy, 200 milyon. Ang dami mo talagang pera. Hindi napigilan ni na Jenny at Leroy na mapabuntong hininga nang marinig nila ang mga salita, at labis silang nagulat. Dapat mong malaman na ito ay 200 milyon, hindi 20 milyon, 2 milyon, o kahit 200,000. Hindi ko inaasahang darating si Daylan ng ganoon casual ngayon, at sa pakikinig sa tonong iyon, tila mas marami pa siyang hawak na pera. Nakakagulat lang ito. It's just that Raisin and Rohan Garrison took it for granted nang marinig nila ang mga salita. Upang malaman kung ano ang lakas at pagkakakilanlan ni Brother Daylan, hindi nakakagulat na magbigay ng daan-daang milyon ng basta-basta, dahil sa kanilang mga mata, ito ay talagang isang bagay na syempre. Kunin ang pinakasimpleng halimbawa. Kung si Daylan ay handang humingi ng pera kay Renan Garrison, pabayaan ang 100 milyon, kahit na ito ay 300 milyon, 500 milyon, o kahit 1 bilyon o 2 bilyon, hanggat bubuksan ni Daylan ang kanyang bibig, gagawin ng huli ang kanyang makakaya. Upang pagsamahin ito. Not to mention na hindi lang si Renan Garrison sa tabi ni Daylan. Magiging mas madali kung may pera ako.
Ngayon ang pangunahing tindahan sa Banuan ay maaaring muling palawakin at i-renovate sa mataas na halaga. Pagkatapos ay maaari akong humingi ng tulong sa mga kaibigan sa Tongyeon, Queen at Sherman. Ang aming tindahan ay bumili ng mga tindahan sa buhay na buhay at mataong lugar, at ang iba lang. Nakakunot ang noo ni Renan Garrison habang nagsasalita. Si Tongyeon, ang pamilya Queen at ang Sherman ay medyo malapit kay Banuan, kaya maaari pa ring iunat ang kamay ng kanilang pamilya, at bibigyan nila sila ng ilang mukha sa lahat ng aspeto. Ngunit ang Wonder at lungsod ng New Hills. Ang isa ay malayo at hindi ito maabot. Ang isa naman ay ang kabisera ng Jarlingnan Province, isa ilalim ng mga paan ng emperador, na napapalibutan ng malalakas na dragon. Wonder, may naiisip akong paraan. May tiyuhin ako ng kaibigan na Executive Vice Mayor ng Wonder City, at okay naman ang relasyon namin ng tatay ko. Naniniwala akong dapat walang problema. Tungkol naman sa New Hill City. Bagaman mayroon din akong ilang mga kaibigan, gayunpaman, kung gusto mo ang pinakamataas na antas ng harapan ng lupa sa tunay na sentro ng lungsod, ito ay tinatantya na ito ay medyo magulo. Narinig ni Raisin ang mga salita at kinuha ang usapan, ngunit nakasimangot pa rin. Kahit na si Raisin Holmes ay anak na ngayon ng alkalde ng isang lungsod sa antas ng prefecture, tiyak na siya ay nirerango sa inner circle ng Jarlingnan Province, ngunit ang problema ay sa mga lugar tulad ng provincial capital ng New Hills, ang malalakas na dragon ay nagpapakain at mga mahuhusay na tao. Hindi mo na kailangan pang banggitin ang mga anak ng matataas na opisyal sa probinsya, sabihin mo lang na ang mga opisina ng lokal na pamahalaan sa New Hills City, ang mga ahas mula sa lupa, lahat sila ay hindi kailangang magbigay sa kanya ng ganyan. Isang malaking mukha bilang Raisin. Sino ang nagsabi sa kanila na magkaroon ng isang malaking puso sa oras na ito, ang lahat ay dapat gawin ayon sa pinakamataas na pamantayan at mga kinakailangan, at ang harapan at lupa ay natural na kailangan ang pinakamataas. Kaya syempre, hindi ito isang bagay na basta-basta masasabi ni Raisin, at maaari itong lutisin sa isang mukha. Hindi pa siya ganoon kalaki, at halos pareho na rin ang pagharap ng papa niya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay sa New Hills. Hahanap ako ng paraan at hihilingin sa isang kaibigan na magtanong. Hinawakan ni Daylan ang kanyang baba nang marinig niya ang mga salita, at ang kanyang mga mata na kasing linaw ng salamin na kristal ay kumikislap. Nang banggitin niya ang New Hills, ang kabisera ng probinsya, ang unang pumasok sa isip niya ay si Wendell Dong, Secretary Dong. Pero ang ganitong klaseng bagay ay parang hindi masyadong magandang hanapin ang kabilang partido. Oo nga pala, di ba may anak siya, ano ang pangalan niya? Si Jae-dong, ang batang iyon na may mabalahibong blonde na buhok. Last time, parang nag-iwan sila ng phone call sa isa't isa. Bilang sekretarya ng kabisera ng kabilang partido, siya ay isang napakalokal na ahas. Dapat matulungan niya sila na humanap ng paraan, di ba? Baka may paraan ang kabilang partido sa lugar na ito, at hindi maganda. Kay Daylan, may mga kaibigan ka rin ba sa New Hills? Then I can rest assured. How about we talk about equity? Naningkit ang mga mata ni Rohan Garrison nang marinig niya ang mga salita, at nakangiting sinabi niya, sa una, gusto kong tumulong, ngunit ngayon ay tila wala akong naitulong. Ang malaking ulo at mga problema ay kinuha lahat ni Daylan. Ako pa umanhin. Kung hindi, gagamitin ko ang pera ng aking pribadong ari-arian upang mamuhunan sa mga bahagi, 30 milyon, at kukunin ko ang 5% ng mga bahagi, ano sa palagay mo, Kuya Daylan? Then I'll take 3%, right? Mukhang hindi naman ito gaanong nakatulong, at kahit anong mangyari ay ibubuko ng leon ang bibig niya. Agad na inulit ni Raisin ang mga salita. Sa kanyang opinyon, kumuha si Daylan Ember ng isa pang 200 milyong paunang pondo, at nalutas ang pinakamahirap na problema sa mga tindahan ng New Hills, kaya dapat talaga niyang kunin ang malaking pera. Kung ikukumpara, marami lang ang kaya niyang kunin. Hindi naman kasi siya nagbayad, at wala siyang masyadong naiambag, kaya ang pagsasabi ng pangit ay walang pinagkaiba sa pagiging tanga. Walang laman na guwantes puting lobo.
Kung ano ang aasa sa kanya, anak ng mayor, bilang backer in the future. Hindi ba biro ito? Kasama si Brother Dalen, walang mali kay Raisin sa tinatawag na pag-back. Siyempre tulala sina Jenny at Leroy nang marinig nila ito. Sa katunayan, mula nang sabihin ni Dalen ang 200 milyon, sila ay naging hanggal, at ang kanilang mga isip ay ganap na umaalingaw-ngaw ng perang-pera, 200 milyon, 200 milyon, 200 milyon. Matapos nilang marinig na sinabi ni Rohan Garrison na gusto niyang ibahagi ang equity at ipahayag ang bahaging gusto niyang sakupin, bigla silang nabigla, at naramdaman nilang nag-ulo kaagad ang kanilang mga ulo. Ang marangal na Century Group ay malaki at bata, at namuhunan ito ng 30 milyon, ngunit 5% lamang ng lahat ng equity. Ang anak ng marangal na alkalde ng lungsod na ito, anong uri ng katayuan, ang pinuri nila noong nakaraan, naisip na siya ang pinakamalaking tagapagtaguyod ng kanilang tindahan ng parmasya sa hinaharap, at lahat ng aspeto ay kailangang isaalang-alang at pag-aalinlangan, ngunit ngayon ay 3% na lamang ang ibinubukan niya ang kanyang bibig. Ganito at ganyan, hindi banggitin na may Dalen sa tabi niya, ang kanyang bibig ay 200 milyon. Ang pagbukas ng iyong bibig ay isang usapin ng kabisera ng probinsya ng parehong estado, siya ang malulutas nito. At ibinuka pa niya ang kanyang bibig at tinawag ang malalaking figure tulad ni Raisin Holmes at Rohan Garrison at Young Master Garrison, at nag-invest sa kanilang medicinal food workshop. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng dalawa na lalong sumabog ang kanilang mga ulo. Hindi napigilan ni Jenny na bumulong, paano kung gusto natin ng 2%, hindi, 1%. 1%. Please? Nahihilo ka ba? Hindi napigilan ni Dalen ang pag-iyak at pagtawa nang marinig niya ang mga salita, at huminto siya at sinabing, sabi ko narito ako para pag-usapan ang negosyo at humingi ng kooperasyon. 5%, 3%, at isa lang ang opening mo. Porsyento let me paano ko sasagutin. Pero sobrang laki ng namuhunan mo, dapat mas kaunti lang ang kukunin natin. Hindi napigilan ni Jenny ang pag-ungol. Tama na. Sa wakas ay bumalik si Leroy sa kanyang katinoan sa sandaling ito, at same time na sinabi, mahigpit na pagsasalita, ang aming tindahan ay nagkakahalaga ng 1 o 2 milyon, kasama ang formula ng gamot, ito ay 3 milyon lamang. Ngunit namuhunan ka na. 200 milyon, at ang nakatagong halaga ng Young Master Garrison at Young Master Raisin ay mas mataas kaysa sa atin, kaya napakaganda na para sa atin na makakuha ng 1%. Napakabihirang para sa kanya na manatiling gising sa ganoong oras, at maunawaan na siya ay ganap na nasilaw. Kung tutuusin, ang puhunan at kapital ng kanilang pamilya, maging ang mga pangalan ni Young Master Raisin at Young Master Garrison, ay hindi maihahambing sa nakatagong halaga na kinakatawan, lalo pa ang kinatawan ni Dalen na unang namuhunan ng 200 milyon. Panginoon! Kaya ang paunang equity na 1% ay napakaganda na para sa kanila. Mabuti ang magkaroon nito, at ito ay kasakiman upang maging maluho. At iyon ay malinaw na magiging isang masamang bagay. Ano ang pinakamagandang gawin? Kung hindi dahil sa medicated diet formula ng iyong pamilya, baka hindi kami namuhunan sa investment na ito. Kung hindi, Raisin at Rohan Garrison, 15% bawat isa sa inyo, Jenny, Leroy, at ang iyong asawa at asawa 7.5 gusto ko ng 40% na natitira, at kukuha ako ng dagdag para ibigay. Agad na umiling si Dalen nang marinig niya ang mga salita. Hindi ito magagawa, masyadong marami, hindi ko mapupulot ang ganong bargain ng walang dahilan. Walang pag-aalinlangan na umiling si Leroy at tumanggi. Biruin mo, ang 200 milyon lang na namuhunan ni Dalen, kasama ang 30 milyon ng Young Master Garrison, ay umabot ng hindi bababa sa 230 milyon. Kaya kung ang kanilang mag-asawa ay 7.5%, katumbas ito ng 15%, at hindi bababa sa 30 milyon ang kanilang napulot ng walang kabuluhan. Paano ito magagawa? 247. Oo, kay Dalen wala akong nagawa dito,
pero hindi ako makakatanggap ng napakaraming share, kung hindi, ang tatay ko na ang bahala sa akin pagbalik ko. Agad ding umiling si Raisin pagkatapos marinig ito. Dahil sobra-sobra na ang pagtanggap niya. Kung tutuusin, ayos lang kung ibang tao ito, ngunit ngayon ay si Dylan Ember at kapatid na si Dylan ang humihila sa kanya para magnegosyo ng magkasama. Iyon ay maging ang kanyang ama at ang marangal na alkalde na gumagalang sa kanya tulad ng isang tao sa lungsod, isang buhay na diwata, kaya paano siya mangangahas na samantalahin siya? Kung hindi, makikita mo ang iyong sarili na hindi komportable. Bakit hindi? Nang makita ang eksenang ito, nag-isip si Master Rohan Garrison at sinabing, ako at si Xiao Raisin lang ang nagkakaloob ng 7.5%, kayong dalawa ni Miss Sawyer ay may 5%, at kakayanin mo ang iba pang kapatid na Dylan sa gusto mo, paano pa? Okay, let's do it like this. I don't think it's a problem. Walang pag-aalinlangan na sinabi niyang Master Raisin Holmes. Pero, kung 5% lang tayong dalawa, hindi ba aabot ng 10% yun? Sobra pa ba? Medyo nag-alinlangan pa si Leroy matapos itong marinig. Dahil kahit 10% ay kumakatawan sa halos 23 milyon, ito ba ay sobra pa rin? Not much. To be honest, tayong tatlo na siguro ang magiging boss in the future. Kayo naman talaga ang kailangan magsipag, so 5% of the two of you is really not much, but I still think it is a little less. Dylan Ember bahagyang kumunat ang noo niya. Okay, kung ganoon nga, samantalahin natin ang ating mag-asawa. Salamat Young Master Raisin, Young Master Garrison, at ikaw, Dylan. Jenny daw. Pero, oy, kalimutan mo na, mamaya na lang natin pag-usapan ang sitwasyon. O kaya bukas ka na lang maghanda, bigyan mo ako ng account number, at bukas ko na lang ililipat ang pera sa iyo. Hinawakan ni Dylan Ember ang kanyang baba. Pagkatapos ay aalis ako bukas at pupunta sa Tongyan, sa bahay ni Chi, at sa Sherman para imbestigahan ang partikular na sitwasyon. Nang marinig iyon, agad na sinabi ni Rohan Garrison at Young Master Garrison ng walang pag-aalinlangan. Kung ganoon ay pupunta rin ako sa Wonder City bukas. Nakangiti ring sinabi ni Raisin, naaalala ko na ang bata ay tila kagagaling lang sa isang paglalakbay sa ibang bansa. Kaya bukas ay tama na. Pagkatapos ay sisimulan natin ang paunang paghahanda bukas. Bilang karagdagan, ang lungsod ng New Hills. Sabi ni Jenny at tumingin kay Dylan. Malinaw, ang pinakamahalagang problema ngayon ay ang panig ng lungsod ng New Hills. Kung ang mga bagay ay maaaring matukoy doon, ang lahat ay magiging mas madaling hawakan. Kung gayon, pupunta ako sa New Hills bukas para tingnan. Hindi dapat maging problema. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Dylan Ember. Sa ganitong paraan, opisyal na natapos ang talakayan sa pamumuhunan ngayong gabi. Kasabay nito, sa kalye na hindi kalayuan sa Starling Herbal Food Store, isang itim na Audi ang dahan-daang lumapit at huminto sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay may isang lalaking kalbo ang ulo na may malungkot na ekspresyon at malamig na mga mata, na itinulak ang pinto mula sa kotse at bumaba. Ang nakakatakot na aura na inilabas sa kanyang katawan ay biglang nanginig sa nakababatang kapatid ni Kuya Kai, at hindi niya maiwasang ituwid ang kanyang katawan. Nanginginig. Malinaw, ang taong ito ang tagapagtaguyod na natagpuan ni Brother Kaiyang, at sa isang sulyap, alam niya na hindi ito isang simpleng bagay, dahil ang ganoong uri ng malakas na masamang espiritu, kung hindi siya nakahiwa ng mga tao at nakakita ng dugo, hinding-hindi siya magkakaroon. Ito. Kuya Liang, you are finally here. This time, you must decide for our brothers. Masyadong mayabang ang batang iyon na wala man lang pakialam sa gang na nakasuot ng itim. Para bang nakakita ng isang uri ng tagapagligtas, nagliwanag ang kanyang mga mata, at tuwang-tuwa siyang sumulong. Dapat mong malaman na kapatid na ito na si Liang ay hindi isang ordinaryong tao, ngunit isa sa mga hindi mapag-aalinlangan ng gold medal fighters sa gang ng kanyang pinsan na nakasuot ng itim, at ang kanyang mga kasanayan ay nakakatakot.
Kaya't ang maliit na bini Dylan Ember na ang alam lang ay, three-legged cat exercises, ay hindi kailanman maaaring maging kalaban ni Brother Liang. Ngayong gabi, kailangan kitang gawing maganda. Anong nangyayari? Sinabi ni Wenya na bahagyang kumunat ang noo ni Kuya Liang, medyo malamig ang boses. Sa katunayan, ayaw niyang sumama ngayong gabi, ngunit kung tutuusin, si Kai Yang, ang pinsan ni Clover, ang pinuno ng kanilang gang na nakaitim, ang tumawag sa kanya para tanungin siya ng personal. Gaya nga ng kasabihan, huwag tumingin sa mukha ng monghe, tingnan mo ang mukha ng Buddha, kahit na si Kai Yang ay mas mababa sa mga ordinaryong gangster sa gang, at ang hamak ay hindi maganda, ngunit ang kamag-anak na relasyon sa mga ang ulo ng dragon ay ginagawa sa kanya na isaalang-alang ito. Kaya nandito siya ngayong gabi, kaya relax tayo. Yun lang. Ngayong gabi gusto naming pumunta sa Green Bamboo Medicinal Restaurant para maghapunan, pero masama ang tingin sa amin ng may-ari ng shop na iyon. Tumanggi ang mama niya na mag-ayos ng VIP room para sa amin. What the hell is my identity, pinsan ko? Pero si Zing. Ipinagyayabang pa rin ng kapatid na iyon na si Kayang ang kanyang sarili, ngunit pagkatapos niyang makita ang naiinip at walang malasakit na mga mata ni kapatid na Liang, bigla siyang nabalisa, napangiti ng nakakahiya, patuloy na kinuha ang mga pangunahing punto, at sinabing, pagkatapos ay nagsimula kaming gumawa ng kaguluhan. Ang isang Little B ay napakalakas, binugbog niya mag-isa ang lahat ng ating mga kapatid, at nagbitaw din siya ng mga masasakit na salita upang magkaroon tayo ng lakas ng loob na magpatuloy. Kuya Liang. Sino ang hindi nakakaalam na ako, si Kai Yang, ay miyembro ng Black Cloud Gang, at sino ang hindi nakakaalam na pinsan ko si Clover at Larry Zing? How dare that kid dare to speak so madly? Mababa lang ang tingin niya sa aming gang na nakasuot ng itim. Magdagdag ng mantika at suka, pamaypay ang yin at hangin at sindihan ang apoy. Ang mamantika at baluktot na hitsura ay nagpatingin sa kanya ng tinatawag na kapatid na Liang, at ang kanyang mga kilay ay kumunot. Siyempre alam niya ang sinabi ni Kai Yang, at nagawa niyang pumili at maniwala na ang isa o dalawang tagumpay ay maganda na. Mababa ang tingin sa Black Gang nila. Hehe, sa banuan ngayon, sino pa ba ang maglalakas loob na tingnan sila? Nang maisip niya ito, hindi na siya nag-abala pang mag-isip tungkol dito, at walang pakialam na sinabi, okay, let's go. I would like to see who dares to give US face of the Black Cloud Gang. Oo, ang batang B na iyon ay naglakas loob na maging mayabang. Kuya Liang, kailangan mong ayusin siya mamaya. Mas mabuting magpahanga sa kanya. Natuwa si Kai Yang nang marinig niya ang mga salita. Hoy, Kuya Kai, Kuya Liang. Tignan mo, lumabas na ang batang iyon. Sa sandaling ito, isang bata na nakatayo sa likod ni Brother Kai ang biglang tumuro sa direksyon ng gate ng Starling Medicinal Restaurant at nagsabi. Tapos na pala kumain si Dylan Ember at ang iba pa at nakangiting lumabas ng kwarto. Kapatid na Liang, siya iyon, ang maliit na brat na iyon. Galit na itinuro ni Brother Kai Yang si Dylan Ember, at gustong maghiganti agad si Brother Liang para sa kanya. Nakuha. Tumahimik ka. Ngunit sa susunod na sandali, isang mahinang tunog ang nagmula sa tainga ng lahat. Nakita ko na ang 5 taong gulang na lalaking kalbo na kilala bilang Kuya Liang ay sinampal ang ulo ni Kuya Kai ng isang sampal sa mukha. Puno ng panlalamig ang kanyang mga mata, ngunit sa sandaling ito ay hindi niya alam kung kailan siya naging bahagyang nanginginig, at ang kanyang mga pupils ay nag-contract din ng bahagya. Parang may nakita siyang nakakatakot. Natigilan ang karamihan. Natigilan din si Kuya Kai Yang. Hindi niya maintindihan kung bakit nakuha niya ang sampal na ito sa hindi malamang dahilan. Hindi ba niya nahanap mismo ang kapatid ng mama niya na si Liang para tulungan siya? Pero ngayon, bakit? Kai Yang, ikaw si Ma, siya ba ang kausap mo? Nang si kapatid na Kai Yang at ang iba pang mga nakababatang kapatid ay nanginginig at naguguluhan, si Brother Liang, ang lalaking kalbo, ay napalunok ng laway ng may kahirapan. Medyo nanginginig din ang boses.
Siyempre kilala niya kung sino si Dylan Ember, dahil sa oras na nasa parke malapit sa komunidad sa ibaba ng hagdanan ni Sheila Guan, siya at ang isa pang gold medalist sa gang ay may kumpiyansang pagbaril sa isa't isa, ngunit ano ang nangyari? Siya ay tuluyang binitawan at binugbog, hindi man lang siya kalaban, at maging si Clover, ang pinuno ng kanilang gang na nakasuot ng itim, ay naayos at sinampal pa. Hanggang ngayon, hindi pa siya naglakas loob na umutot, at malinaw siya tungkol dito. At hindi ito ang pinaka-nakakatakot na bagay. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang nakalipas na mga panahon, ang mga matataas na antas ng elite ng Tiger at Leopard Hall sa sangay ng Banuan City ay nawala sa magdamag, ay nabunot at ganap na nabura. Sa oras na iyon, ang buong gang na nakaitim na nakadamit ay natigilan, at kahit na sino sila, halos sila ay malamig mula ulo hanggang paa, at ang panginginig ay nawala sa kanilang mga gulugod. Dahil kailangan mong malaman na kumpara kay Flying Leopard, ang kanilang mga itim na damit gang ay maaari lamang ituring na second rate, ngunit ngayon ay may mga tao na nang-ahas na umatake sa ganoong uri ng behemoth, na kung saan ang mga tao ay hindi maglakas loob na isipin ito. Nang maglaon, ang Black Clothes Gang ay nakakuha ng larawan mula sa probinsya sa pamamagitan ng kanilang sariling espesyal na channel. Tila inalis ng nasa larawan ang sangay ng Flying Leopard magdamag, na tuluyang binura ang lahat ng matataas na opisyal. At nang makuha ng kanilang pinuno na si Clover ang litrato, halos hindi na niya naiihi ang kanyang pantalon. Dahil ang binata sa larawan ay ang parehong binata na nagbitay sa kanila sa parke sa simula, at gayon din ang maliit na B-cub sa bibig ni Kaiyang. Mas maliit ako sa nanay mo. Pang! Sa ganitong paraan, si Aisy Liang, ang nangungunang gold medalist ng Black Cloth Gang, at hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding takot sa kanyang puso. Pinalayas ito sa malayo, at hindi napigil ang sumigaw, sinabi ko na sinusubukan mong hanapin ng kanyang ina ang kamatayan. Paf! Kuya Liang, hindi, ako, ikaw. Sino siya? Si kapatid na Kaiyang ay sinipa sa lupa at binawi. Pero hindi siya tanga. Nang makita ang biglaang ugali at tono ni kapatid na Fang Liang, paanong hindi niya malalaman na sa pagkakataong ito ay sinaksak niya ang malaking basket, at nagmamadaling sinabi na may malungkot na mukha. Sino siya? How dare you ask him who he is? Alam mo ba na kahit ang pinsan mo, si Larry Zing ng ating Black Clothes Gang, ay hindi maglalakas loob na guluhin siya, at sinampal siya ng ilang beses ng kabilang partido. Ano tipong ikaw at siya, aling sibuyas at bawang ang nararamdaman mo na pagod at baluktot ka? Lalong nagalit si Kuya Liang sa pagsasalita, hindi niya napigil ang itaas ang kamay at sinampal ito ng malakas, sabay sampal sa mukha, nag-iwan ng 5 matingkad na pulang fingerprint. Ah! Pati pinsan ko nabugbog niya. Hoy! Zing! Si Larry Zing ay sinampal sa mukha ng kabilang partido. Ito, paano ito posible? Narinig ni Brother Kai ang mga salita, tinakpan ang kanyang mukha at natigilan sa mga salitang ito. Ang nakababatang kapatid na nasa likuran niya ay hindi naiwasang mapasinghap ng malamig na hangin, nanginginig ang buong katawan. Magkalat ng mga bagay. Zing! Si Larry Zing ang nasample ng batang iyon, ano ang biro? Si Larry Zing iyon. Ang marangal na leader ng gang na nakasuot ng itim na damit. Isa-isang natanggap sa kanilang isipan ang naturang kalokohang impormasyon. Kahit sino ang naroroon, hindi nila napigil ang pagpawisan, namutla ang kanilang mga mukha, at ang lahat ay napabuntong hininga. Tungkol naman kay kapatid na Kai, sa sobrang takot niya ay nanginginig ang buong katawan niya, at ang kanyang mga daliri ay itim. Siyempre naiintindihan niya na kahit ang pinsan niyang si Clover ay hindi niya kayang masaktan, kaya hindi siya naglakas loob na saktan siya. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin parang may nabanggit talaga silang sobrang laking bakal na plato ngayong gabi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.